Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig dito. Tawagin na lamang po ninyo akong Iking. Isa rin po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. Kaya nais kong magpasalamat sa pagpili ng kwentong ito kung sakasakali. Pagpasensya na po ninyo ito dahil ito po yung unang pagkakataon na magbabahagi ako ng aking sariling karanasan. At yung kwento kong ibabahagi sa inyong lahat ay nangyari ilang taon na rin yung nagdaan. Mga 2018 po yata yon sa pagkakatanda ko. At nasa edad pa lang po kong mga 28 nang mangyari yung karanasang hindi ko akalain na magpapabago ng buhay ko. Nakabakasyon po ako noon sa trabaho dahil sa kasal ng Kuya Leroy ko. Sa kabiyak nitong tawagin naman nating Ate Nora. At naganap yung seremonya sa probinsya nila Ate Nora sa Leyte. Hindi ko na lang po siguro papangalanan upang hindi magkaroon ng masamang konotasyon sa lugar. Yung eksaktong lugar ay itatago ko na lang. Hindi naman ganoon kaliblib yung lugar na ito. Pero dahil literal ngang magkakalayo pa yung mga bahay at yung pinakamalapit nga sa kanila ay halos kalahating kilometro pa yung pagitan, ay syempre alam ko na agad na liblib yung baryong ito. Naginuman kami noon nung lumapit sa akin si Kuya Leroy. At bumulong na kung maaari daw ay bumili kami ng alak dahil kinapos nga raw yung kanilang mga nabili. Bilang pagsunod sa aking nakatatandang kapatid ay ginawa ko ngayon at sinama ko yung kapatid ni Ate Nora na halos kaedaran ko lang din na tawagin naman po nating Ninyo. At yung isa pang ang pinsan nito na merong owner na jeep na gagamitin nga namin papunta sa pinakamalapit na mabibilhan ng alak. Maaga pa naman ang mga oras na yon na halos mag-alas 7 pa lamang ng gabi. Yung tipong hindi pa naman nakakatakot. Halos maikot na nga namin yung lahat ng tindahang bukas sa kanila. Pero wala kaming nahanap na nagbebenta ng alak dahil karamihan sa mga yun ay ubos na rin. O di kaya ay puro lang din mga beer at hindi naman yun yung inutos sa akin ni Kuya. Ano mga tol, may alam pa ba kayong mabibilhan? Tanong ko pa nga sa dalawa kong kasama. May alam pa naman pero medyo mapapalayo na tayo eh. Bungad na kasi yun ng kabilang bayan. Kung okay lang naman sa inyo, sad naman ni Banong, yung isa pa nga naming kasama. Dahil sa kagustuhan naming makabili ng maiinom may pumayag na nga kami ni Ninyo. Kahit na medyo malayo na nga sa kanila yung tindahang sinasabi ni Banong. Habang binabaybay namin yung madilim na kalsada papunta sa kabilang bayan, ay walang humpay kaming nagtatawanan at nagbibiroan. Palibasa ay mga nakainom na rin at medyo maingay kaming bumiyahe. Kakabakaba pa nga kami nung una nang matanawan namin yung madilim na kalsada. Bagong gawang kalsada lamang daw yon, sabi ni Panong, at walang ibang daan kundi doon lang. Ngunit kahit na ganon ay laking pasalamat pa rin naming tatlo ng maayos at matiwasay kaming nakarating sa paroroonan. Matapos nga kaming makabili ng mga alak para sa inuman, ay umalis na rin po kaming tatlo. Dahil ramdam rin naming tatlo na baka ubos na rin yung alak nila at maaaring hinahanap na rin kami ng mga kaanak ni Ate Nora. Sa muli naming pagbaybay sa mahaba at madilim na kalsada, gano'n na lamang yung gulat naming tatlo nang biglang may sumulpot na isang lalaki sa harap ng aming sinasakyan mula sa hindi matukoy na direksyon. Palibasa ay nagtatawanan nga kaming tatlo. At hindi talaga namin sigurado kung saan nga ba nanggaling yung lalaking yon. Sa gulat ni Banong ay bigla niyang piniga yung preno ng minamaneho niyang owner dahilan upang tumalbog nga kaming dalawa ni Ninyo. Payat at medyo manipis lang po yung hubog ng katawan ng lalaking yon. Madungis rin po ito at maraming galos na hindi namin alam kung saan nga ba nagmula. Karamihan sa mga sugat ng lalaking yon ay sariwa pa. Namumutla ito habang sapu-sapu yung kanyang tagiliran na tila ba may pinsalang tinamo. Galit na galit at tumayo si Banong noon sa jeep at dali-daling lumapit sa lalaking yon habang magkakasunod na pinagmumura ito. Hindi naman umimik yung lalaki at para bang nalilito ito kung ano nga bang nangyayari. Dahil dito ay nagmadali na rin kaming lumabas ni Ninyo upang awatin nga itong si Banong. Kapit-kapit namin si Banong nung mga sandaling yon nang bigla siyang nawala ng malay at natumba sa kanyang kinatatayuan. Agaran kaming natigil sa komosyon at agad na sinipat yung lalaking nakahiga at walang malay.
Nang namataan nga ni Ninyo na tila ba may bakas ng dugo yung tagiliran ng lalaki, ay dali-dali niya kaming inutusan upang kargahin ito at ipasok sa loob ng owner. Dahil hindi nga namin alam na tatlo kung ano nga bang nangyayari at bakit ito nahimatay. Nag-aalangan man sa mga nangyayari, wala kaming imik na tumulong sa pagkarga sa sugatang lalaking yon. Tandang-tanda ko pa na napangiwi kaming dalawa ni Ninyo noon dahil sa amoy ng masangsang na nagmumula doon sa lalaki. Habang bumabiyahe kami ay tila lalong tumitindi yung sangsang ng amoy. Na kahit nga si Banong na nagmamaneho ay nagre-reklamo na rin po noon. Kaya tinakpan po namin ito ng makapal na tela upang hindi masamyo at walang ibang makakita sa lalaking aming tinulungan. Kasalanan nyo yan, bakit nyo pa tinulungan? Paninisip pa nga ni Banong sa amin noon. Alangan namang iwan natin to doon. Baka mapagkamalan pa tayong nasagasaan to. Dali na lang natin sa pinakamalapit na barangay tong taong to tapos bumalik na rin tayo. Saad pa nga ni Ninyo. Binaybay na nga namin yung daan papuntang barangay nang hindi sinasadyang may makasalubong kaming grupo ng mga lalaki na may hawak na mga baril. Nung nakita namin ito ni Ninyo, ay talaga namang dinaga nga kami dahil akala namin ay hold up yon at masasamang tao yung mga lalaking yon. Ngunit mali pala kami ng hinala dahil nung mapatapat nga kami sa kanila ay binati ni Banong yung isa sa mga ito na siyang kakilala pala niya na tanod sa lugar na yon. Boss Paeng, bakit 10 oras na ng gabi gumagala pa kayo tapos dito pa kayo sa bagong kalsada? Ano bang meron? Mukhang kargadong-kargado kayo ng baril ah. Tanong pa nga ni Banong noon. Banong, ikaw pala yan. Tama ka, may hinahanap kaming tao. Nung dumaan ba kayo kanina dito, meron ba kayong napansing lalaki na umiidad ng mga 30 hanggang 35? Tanong pa nga ng tanod sa amin noon. Sa puntong yon ay tila nakaramdam ako ng kakaiba, lalo na nga sa paraan kung paano magtanong yung lalaki sa amin. Hindi naman agad na sumagot si Banong at minabuti niyang tumingin sa amin na tila ba may pinapahiwatig. Nang mapagawi nga yung tingin naming tatlo sa lalaking tinulungan namin, agad na pumasok sa aming isipan na baka ito nga yung hinahanap ng mga lalaking nagpakilalang tanod. Ititimbre na sana namin yung lalaki sa kanila. Nang kapitan nga niya kami ni Ninyo ng ubod ng higpit na para bang sinasabi nitong wag siyang ituturo. Nagets naman po namin agad yon. Kaya mabilis na tumugon si Banong upang pagtakpan yung lalaki dahil akala namin ay nangangailangan talaga ito ng tulong. Naku boss, wala eh. Wala naman kaming nakitang lalaki. Bakit ano bang meron? Muling tanong pa nga ni Banong. Mahirap kasing ipaliwanag eh. Pero kung makita nyo man, ay iwasan nyo at agaran nyo ipaalam sa amin, okay ba? Wika naman ni Paeng noon na talaga namang nakakapanduda. Umusad na nga kami ng halos ilang dipa noon nang muli kaming tawagin ni Paeng matapos kausapin ng kanyang mga kasama. Paring Banong, ganito kasi yan. Yung lalaking hinahanap namin, isang aswang. Saad pa nga nito na tila kinabingin naming dalawa ni Ninyo. Bagaman taga Maynila kami ni Kuya Leroy, ay naniniwala kami sa mga kwento tungkol sa mga ganitong nilalang, kahit na wala pa naman kaming naranasan. Alam nyo kasi, ginapang ng napalasang aswang yun yung buhay nila Kapitan Dilino eh, yung kapitan dito. At pinagtangkaan yung anak nitong 7 buwang buntis. Binaril daw ito ni Kapitan at tinamaan sa may tagiliran. Napuruhan daw eh, pero nagawa pa rin itong makatakas. Ayon pa sa ilang kasama namin, lalaki daw yung aswang at dito banda huling gumawi. Kaya nagbabaka sakali lang kami kung merong nakapansin. Dagdag pa nga pong kwento ng tanod noon. At halos panawan nga kami noon nang makitang umilaw yung mata ng nakayukip-kip na lalaki. Kulay pula po itong tila nagbabaga sa dilim. Nagsigawan nga kami noon ni Ninyo nang biglang humarap yung lalaki sa amin na may mabalasik na nga pong mukha at nakakatakot na itsura. Dahil dito ay naalerto nga yung mga tanod at dali-dali kaming tinanong kung ano nga bang problema. Nang bigla namang kumawala yung mabangis na nilalang sa loob ng owner ni Banong. Lumabas nga yung lalaking yon na noon ay parang mabalahibo na nga yung katawan. Yung pagmumukha nito ay talagang nakakapangilabot at mahaba yung kanyang dila.
Agad nilang pinalibutan yung aswang na to at pinilit na makorner. Wala naman kaming maitulong sa mga tanod dahil pare-pareho kaming natatakot nila Ninyo at Banong. Hayop ka! Tinulungan ka namin tapos ganyan. Aswangin mo pa kami! Sigaw ni Banong noon habang galit na galit. Walang awang pinaulanan ng bala ng grupo nila Paing yung aswang na ito. Pero maliksi po itong gumalaw hanggang maiwasan nga po niya iyon. Ngunit nang sabuyan siya ng asin ng isa sa mga tanod na tumatiming lang noon, ay direkta po itong tinamaan sa kanyang dibdib. Agad pong umusok yung dibdib ng lalaking yon. At kasabay nito, ang ubod ng lakas nitong pag-atungal na talaga namang nakakatakot sa mga naroon. Tatakas pa sana yung aswang na ito, pero mabilis nilang nasilo yung nilalang gamit yung isang lambat na ubod ng kapal. Nagpupumiglas pa nga po yung aswang sa pag-aakalang makakatakas pa siya sa loob ng makapal na lambat. Pero hindi yun naging posible dahil binuhol-buhol na po nila yun at pinaikot-ikot sa katawan ng nilalang. At wala na nga po itong nagawa kahit pinipilit pa rin po nitong magpumiglas at ayaw pa rin na sumuko. Nang masiguro na nga ng mga tanod na hindi na makakatakas yung nilalang na yon, dito na nga sila tumawag ng backup noon sa iba pang mga tanod upang matulungan sila sa aswang na yon. Pero sa kasamaang palad po noon, ay nagsipanakbo kaming naroon matapos magpalit ng anyo bilang isang malaking aso yung lalaking yon. At mabalasik po ito na nagawa po nitong maabot yung kamay ng isang tanod na humahawak sa may dulo ng lambat. Pagbitaw nila ng lambat, agad na inatake sila ng aswang dahil agaran po itong nakawala. Pinagkakalmot sila ng matindi at pinagkakagat. Muntikan pa kaming madali ng aswang na yon. Mabuti na lamang at nagawa naming makalis doon bago pa nito kami habulin. Halos sabunutan na nga naming dalawa ni Ninyo si Banong noon na nagmamaneho. Matakasan lamang yung aswang na humahabol. Mabuti na nga lang at matulin itong magpatakbo kaya hindi naman kami naabutan. Hinabol po kami ng aswang na yon at iniwan lang po niya yung ibang kalalakihan doon. Halos maihi na nga ako sa pantalon noon dahil sa labis na takot. Pero wala pong nagawa yung nilalang na yun dahil pinaharurot na po namin yung aming sinasakyan. At mukhang sa kalagitnaan ay tumigil naman po ito. Doon na kami medyo nakahinga. Nang makarating kaming tatlo sa bahay, agad naming ikwento kanila Kuya Leroy at Ate Nora yung mga nangyayari. Noong una syempre ay hindi nila kami pinaniwalaan. Pero nang makita nila sa owner ni Banong ang sandamakmak na dugong nagkalat sa sahig, ay dito na nga po sila nakumbinsi. Lalo pang naniwala yung mga kaanak ni Ate Nora sa aming mga salaysay. Nang isang mobil nga ng barangay mula sa kabilang bayan yung dumating sa aming munting salo-salo. Lulan po ng mobil na yun yung mga tanod naming nakita kanina na pinangungunahan nga ni Paing. Sa pagkakataon pong yon ay mas doble na nga yung kanilang bilang nang sa gayon daw ay talagang masilo na nga nila yung aswang at hindi na muling makawala. Dahil sa balita tungkol sa nagpapagala-galang nilalang malapit sa lugar nila Ate Nora, ay nag-decide na nga yung ilang kaanak nito na ihinto na nga yung nagaganap na inuman. Sa takot na baka isa nga sa kanila yung mabiktima ng nilalang kapag nagawi ito doon, lalo kapag lasing na nga yung lahat. Kaya naman upang maiwasan yon, minabuti na nung mga nakatatandang kamag-anak ni Ate Nora na wag nang pauwiin yung mga dumayo mula sa ibang lugar at ipagbabukas na lamang yung kanilang pag-uwi. Total ay masyado namang malaki yung bahay nila at kasyang-kasyang nga yung lahat ng kaanak nila ate doon. Dahil na rin siguro sa takot na mabiktima ng aswang, sumang-ayon naman po silang lahat sa pinakikiusap sa kanila at ipinagpabukas na lamang po yung kani-kanilang mga pag-uwi. Sa katunayan nga po, halos hindi na rin ako natulog ng mga sandaling yon dahil talagang nagbabantay na rin ako. Kaya naman hinintay na lang po naming pumutok na yung liwanag bago kaming lahat nagpahinga. Hanggang makauwi po kami nila Kuya Leroy at Ate Nora nung sumunod na mga araw, ay hindi pa rin po nahuli o natugis yung nilalang na yon. Pero hindi na rin po nila alam kung saan na nga ba yung naglungga. Pagkatapos naman po nun ay wala na rin kaming mga balita pa. Hindi na rin kami nagtanong dahil nais lang namin noong kalimutan na lang yung lahat.
Hindi ko alam kung umatake pa ba ito ulit. Sana ay hindi na. Dito ko na rin tatapusin itong kwento kong ito. Maraming salamat po sa inyong lahat ng mga nakikinig dito.